'Di ba? Mai-impeach si Sara kaya makukulong sa plunder. Oh. Napakahina naman ni Ombudsman Remulla. Walang nakulong na senador bago magpasko. Eto na nga mga kababayan. Oh, yan ibang topic natin yan. Mamaya bandang dulo pag-uusapan natin yan. Kasi marami rin nagtatanong sa akin, boss, Sir Bikwa, boss, bakit ga ba parang may iniiwasan si boss Remulla sa mga senador. Ayan ang tatalakayin natin at bibigyan din natin yan ng kaukulang komento dito sa ating live. Kasi ayan shoutout po Ma'am Zenaida Espino Mama Janet, Janetan ba to? Ayan. Kasi sabi niya magpapaputol siya or gigilitan niya leeg niya in case lumaya si Dig Santo. Nakakasawa na mga DDS, nakakasawa na. Yun nga no? Kasi nga pinapakalat nitong mga ulupong na DDS, mga kababayan, di umano lumaya na ang tatay nila at nagpapasko daw sa labas. Kalat na kalat po ngayon yan. Ang dami, meron pa ngang sumisigaw. Sino po nakapanood na nung video na yon? Sino po nakapanood ng video na may mga DDS na sumisigaw, halos mamalat na mga kababayan? Dahil daw di umano, yes, finally, nakalaya na si tatay. Finally, God is good. Nakalaya. Yari na kayong mga buwaya, sabing ganun. Oo. Nag-comment nga ako ron, sabi ko, in your dreams. Diba? Okay lang maglabas ka ng saloobin regarding sa pagkalaya ni Digong kung meron ka ebidensya. Diba? Alam mo yung magsisisigaw ka sa video mo, sa reels mo, na nakalaya na si Digong pero wala naman talaga. At wala ka naman na ilalatag na ebidensya, nakalaya na. Ayon daw kasi sa mga bali-balita sa kanila, na-approve na raw yung interim release ngayong Kapaskuhan para lang daw makapagpasko para lang daw makapagpasko sa labas ng oblo si Digong. Pero dito natin malalaman mga kababayan kung totoo ba talaga itong sinasabi ng mga DDS, mga kababayan ko, no? Ito kasi mga kababayan, ito hindi nagsisinungaling to mainstream media to Lahat po ng lalabas, no, na mga may sabit-sabit pa. Yung mga lalabas na balita regarding diyan sa interim release, unang-una rin tayong makakaalam niyan at i-ere po yan dito sa Pilipinas, 'di ba? Oo, yan, fake news pa more. Kaya nga nakakahiya mga Pinoy sad dahik. Yun na nga, 'di ba? Nakakahiya na Masyado na tayong pinahihiya ng mga gunggong na ito. Itong mga kulto na ito, hindi ko maintindihan sa mga taong to, no? Bakit ganun na lang nila sambahin si Digong? Si Digong ba nakakapagpagaling ba yan? Ano ba meron si Digong? Maliban sa itim na Nazareno. Kasi ang itim na Nazareno, 'di ba? May may tawag dito, may festival, 'di ba? Nazareno. Siguro pag namatay ito si Digong, meron din ito, no? Digongyo Festival, no? Yung patitigasin yung pro-procession nila yung tatay nilang karton. Tapos magpapahid ng mga magpapahid ng mga tawag dito, mga tissue, mga panyo-panyo, no? Hindi ako nagtataka isang araw maging ganito itong mga kumag na ito, no? Itong mga kulto na ito no? Kulto ng ka-fake news ano ba yung pinaglalaban nyo? Nakakulong na si Digong. 'Di ba? Ang hinahabol na lang natin dito si Bato at si Bongo, 'di ba? Para magsama na.
Kasi nga si Bato pala, no, ay may inamin mga kababayan. Oo, may inamin, Okay, shoutout sa mga bagong dating diyan. Ayan, watching from London. Ayan, ako sana all nakakaabot tayo sa London. Oo. Daming binabayad kasi. Kaya ayan, bobombahin nila bombahin nila si Digong. Ganun. Di ba siya ang ama ng mga buhaya? Kaya nga to be honest kung hahabulin natin yung pinaka-mastermind sa plan control, nakakulong na po. Nakakulong na. Nasa ICC na po. Kasi ang hinahabol na lang dito sa sa flood control na ito, yung mga natitira na kasabwat. Oo. Yung mga natirang kasabwat, yan na lamang po. Kasi ako naniniwala ako, yan alam lahat ni Digong yan. Kasi nga, sinabi niya mismo na ang flood control, ang kita dyan is ghost project sa mga flood control. Siya mismo ang nagsabi rin yan nung siya ay nakaupo, mga kababayan. Oh. 'Di ba? Kaya ako naniniwala ako na isa siya sa mga diyan, mastermind diyan. Siya ang nung panahon syempre, kikita siya diyan, siya nakaupo doon. 'Di ba? At wala siyang ginawang hakbang para mabuwag ito. Katangi-tangi po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang naglabas at naghayag sa publiko na may mga ganitong klase ng sindikatong tampalasan. Oo. 'Di ba? Totoo po 'yan. Ang naglabas lamang po or naglakas ng loob na buwagin ito at banggain, sagasaan ito ay yung ating ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Wala na pong iba, mga kababayan ko. Naalala ko nga noon, ang sinasabi nila nung nagsabi si Digong na alam daw niya kung sino yung mga kurakot sa DPWH. Alam niyo sinisigaw ng mga DDS, the best ka talaga, Tatay Diggs, no? The best president among the rest. Yun yung sinisigaw nila. Kaso nung walang pinakulong si Digong, walang pinaimbestigahan si Digong dahil ang corruption daw ay hindi niya kaya. Maghanap daw or mag-antay tayo ng panibagong Marcos na darating somewhere na someday will be elected. Eto na nga yun. Si PBBM na nga yun yung dumating. At nung si PBBM na yung nagsabi, mahiya naman kayo. 'Di ba? Pinaimbestigahan, nilabas ni Mr. President PBBM itong anomalya sa flood control project and flood control ghost project, no, sa iba't ibang sangay ng bayan sa buong Pilipinas. Ang sinisigaw po ng mga DDS, BBM resign. Ganun po katanga ang mga DDS. What more pa kaya yung mga ganitong klase ng mga fake news na nilalabas nila na di umano ay nakalaya na raw ang kanilang tatay. Sasagutin yan, syempre, ni Kitty para sa atin. Sasagutin ni Kitty, di ba Kitty? Kifi. Kifi. Sagutin mo kami, Kifi, pakinggan natin tong balita, mga kababayan. Lamang po, double check kung loud and clear. The youngest daughter of former President Rodrigo Duterte says FPRRD will be spending Christmas and... Doon pa lang sa intro ng balita dito sa Bilyonaryo News fake news na agad yung kumakalat na nakalabas si Digong. Mismong galing daw kay Kifi Duterte kay Kifay. Kay Kifay Duterte mismo nang galing na na mag-spend sila ng Christmas together. Saan sa the week?
O, mga ulupong na DDS, nandiyan pa ba kayo? Pakalat nyo pakalat nyo yung nakalaya na si Digong para mapahiya ulit kayo. Binasag sila ni Kitty Duterte rito, mga kababayan. Tuloy natin. New Year without the family as the International Criminal Court bars visitation during the holidays. Kitty Duterte confirmed this to vlogger Alvin and Tourism that was Kinonfirm pala eh. Ano kinakalat nyo? Anong kinakalat nung ibang vlogger nyong tanga? Yung mga DDS vlogger na syunga-syunga. Kinonfirm pala ni kanino mo kinonfirm? Kanino kinonfirm ni Kitty? Kanino? and Tourism that was posted on Alvin and Tourism that was Alvin and Tourism. Tapos kayo papakalat kayo fake news. Sabi ni Rita Elena kasi pinapaasa po nila yung grupo na DDS po, Boss Pekwa. Yan ang sinasabi ko eh. 'Di ba mahilig kasi kayong tumangkilik mga DDS ng fake news? Mahilig kayong magpakalat ng mga fake news. Alam nyo ba ang daming nagko-comment dun sa mga nagsasabi na kalaya na raw si Digong? Tuwan-tuwa sila. Mga gaga. Mga bobo at tanga. Ganun po sila kasaya. Tingnan nyo, sayan-saya sila sa katangahan nila. Diba? Ganong kalulupit, ganong kalulupit ang utak ng mga didilis, mga kababayan. Pag sinabi mo si Digong yun, namatay na, hindi maniniwala yan. Pero pag sinabi mo si Digong yun, umakyat ng langit, maniniwala yan. Pag sinabi mo si Digong napupunta ng impyerno, hindi maniniwala yan. Pero pag sinabi mo, na si Digong sinundo ni San Pedro, maniniwala yan. Ganong katatanga yan. Mungkatin nyo si Kipay Duterte na po, si Kipi Duterte na ang nagsabi. Siya na po ang nag-confirm sa vlogger nila. Kaninong vlogger? vlogger Alvin and Tourism that Alvin and Tourism. Tapos sasabihin nila hindi, lumaya na. Tinago lang. Magpapalusot yung mga yan. Hindi, ayaw lang ipaalam. Ganun kabobo yan. Gagawan nila ng yan, gagawan po nila ng kapamaraanan yan para kunwari totoo yung sinasabi nila. Hindi, sinabi lang ni Kitty yan kasi ayaw pa istorbo si Tatay Digong. Diba? Ganun ang sasabihin niya, magpapalusot yung mga yan. Kasi nga bakit? Kasi nga po, nabubuko sila sa sarili nilang amo. Tuloy natin. was posted on Facebook. Posted in Facebook pala Na-post pala sa Facebook anong ginangawa-ngawa ng mga DDS na di umano'y nakalayan? Baliktad yung eto yung balita, totoong balita, binaliktad nila yung balita. Ang binabalita kasi nila, mag-e-spend na raw ng Christmas yung tatay nila kasama ang dahil nakalaya na daw si Digong. Yun yung pinapakalat nila. Ganun po katatanga itong mga didilis na ito. Tuloy natin yung sinasabi. However, said there will be a lot of supporters outside The Hague. Diba? Hanggang outside di Colombo lang kayo. Meron mga nasa outside the Colombo, outside of The Hague, doon lamang kayo. Diba? Makipagpiknikan na lang kayo, makipag-Noche Buena kayo sa tatay nyong karton. Bihisan nyo ulit. Giniginaw yung tatay nyong karton. Di ba malalakas na sapa, lalakas na tama Daig pa mga naka-rugby daig pa mga naka-solvent sa mga batang Pasay yung mga batang palakpak boys kung tawagin
Dinaig pa ng mga didilis sa kabuangan. 'Di ba? Mungkatin mo karton, bibihisa mo ng pang ano, 'di ba? Pang winter. Ganong katarantado itong mga ito, no? Ganong kabalasubas. Binabalasubas nila yung tao, buhay pa ginawa na ng karton, di ba? Yes, sila yan, adik. Po, Boss Pekwa. Kaya nga Mama, Elena obvious na sila talaga yung may karga sa utak. Hindi mo alam kung ilan tornilyo natanggal sa mga pag-uutak nitong mga to Di ba? O, tingnan nyo si Kipi. O, Kipi! O, buti pa si Kipi. Di ba? Tanggap niya na sila ay Noche Buena sa labas. Di ba? Former president is detained. Oh. Former president is detained. FPRRD is facing charges of crimes against humanity. Hindi pa pala malabo pala lumaya Di ba? Malayo pa. Naku, malabo pala lumaya yung animal na yan. Tapos sasabihin nyo, nakalaya na. Sinasabi kasi nila sa Facebook, pinapakalat ng mga didilis, na di umano, ang tatay nila ay laya na. Hanapin natin yun Marami kasing marami po kasi nagpapakalat. So, tignan natin kung tignan natin kung talagang lumaya na ba at tignan natin kung totoo yung nila. Ang dami Tatawa ako dun sa mga Alipores latest update. ICC Nasaan na ba yon? Puro interim release to wala yung nagdelete na ata mga kababayan. Nagdelete na ata sila ng ng post nila. Hindi ko na makita yung nag-post parang dinelete na Wala na dito sa Facebook wala akong makita Dinelete na. Ang bibilis talaga no. Pag nakapagpakalat na ng fake news, ayun, kanya-kanyang deletan na. Di ba? Ito si Harry Roque. Sabi niya, ICC nakalimutan ang totoong jurisdiction, di ba? Buwang din to itong kulangot na bakla na to. Nagpupumilit na litisin si FPRRD dahil takot mawalan ng trabaho. Bobo. Kaya nagmamana sa iyo yung mga kapwa mo didilis ang utak napakabobo nyo Mungkatin nyo kaya daw ayaw daw pakawalan si PRRD nila dahil di umano ay takot daw ang ICC na mawala ng trabaho. Di ba buang? Kahit maraming nakapending case dyan, hindi lang naman, eto tanga talaga to si Harry Roque. No? Pakita ko sa inyo kung gaano katanga tong animal na to. Tingnan nyo yung niya, post niya. Yung katarantado, kagagaan talaga nito Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.